Yo, what's up mga kamarek? So, andito tayo ngayon sa may tulay. Ang karugtong nito ay Molopecia na. So, nandito tayo ngayon sa tulay kasi ilalahad natin yung buhay ni Diwata. So, itong tulay na to ay diyan nakatira si Diwata dati. Diyan sa ilalim na tulay na yan. Tapos, kung maalala nyo, ay doon naman tayo nagtrabaho, doon sa may kabilang tulay, sa may bandang dulo, bandang kaliwa. So ngayon, ay pinakita ko lang sa inyo kung saan nakatira si Diwata. Tapos, itong area na to dati, ay putol to, no? Hanggang dito lang siya. Tapos itong area na yan, hanggang doon sa may, sa may bandang sinig. So, squatter area yan, malalim dito. Sobrang lalim. Tapos ngayon ay may connection na siya papuntang Sini, papuntang CCP. So mayroon na siyang tulay. So hindi to pinapadaanan dati. So kaya nandito lang tayo kasi kumuha lang tayo ng video. So ang pagkakalam ko ay doon noon pumisto si Diwata, yung parisan niya, yung diyan sa area na yan. Yung papunta naman yan ng Makapagal. So dito tayo nagparada ng ating motor, So yan, ikikwento ko lang sa inyo na si Diwata ay nangangalakal lang yan dati dito. So meron tayong pwesto doon. Ayan, may nakalagay na dyan mga container van dyan sa area na yan. So doon siya nangangalakal, tapos doon rin niya nilalagay yung mga yung kita niya sa mga damuhan na siya lang nakakalam. So kaanga-anga rin yung yung istorya ni Diwata nung hindi pa siya sikat kasi nangangalakal lang siya noon. Tapos mayroon pa siyang area na kung saan nanguha siya ng kangkong, tapos binibenta niya sa palengke, tapos nag-uuling pa siya. So nakita natin yung video niya na na parang doon siya nakilala yung year 2016, yung sinasabi niya na nagsasalita siya na yung parang may binugbog siya na dalawang kasama niya doon sa ilalim ng tulay. Tapos sinumbong niya, tapos parang hinampas siya ng bote sa mukha kaya duguan yung mukha niya. So nung time pa yun na nag-umpisa si Diwata. So ito yung tulay na yun, yung kung saan tayo nakatayo. Dito si Diwata dati. Dito siya nakatira. So yung kumuha siya ng kangkong at saka nag-uuling siya. Hindi ko alam kung saan yung lugar na yun, saan area na yun, pero banda Pasay din yun. So makikita natin na may mga mga bangka. Baka doon sa area na yun, sa may bandang dulo, sa may Makapagal, pero hindi na tayo pupunta doon. So kinikwento ko lang sa inyo na yun nga, bago sumikat si Diwata ay tumira muna siya sa ilalim ng tulay. So ngayon ay kung napapansin nyo yung kainan niya ay may mga sounds na parang hindi na welcome yung mga vlogger, kasi siyempre kung magbablog ka doon tapos may mga sounds, ang mangyayari doon magiging copyright sila habang nagsasalita. So kung mapapansin niyo dito sa may tulay ay mayroong mga nagkalat dito na parang mga basura na to ayun dami. So baliro yung may-ari niyan. Hindi ko alam kung bakit ito pinikap itong mga basura na to, dapat tinapon na to. So yun guys, andito tayo ngayon sa may Jokno Boulevard, corner seaside. So pinapakita ko lang sa inyo yung dating office namin, ayan, yung naka-tiles na may nakahigang aso. Yan yung office namin dati. So itong area na to ay dulo to ng tulay. Tapos ito naman yung opisina natin dati. So dito tayo nagiging SIC sa panggabi sa MOA Complex. So yan yung
ano, yung Seaside Corner Jogno Boulevard. Yan. So marami ng mga building dito. So dumaan lang tayo dito para makakuha tayo ng ano ng video. So sa dulo niyan yung office ni Sir Saturn. Kailang siyempre nagbinago na nga yung area. Tapos dito tinambakan na ng buhangin. Tinambakan na ng buhangin. So yan yung stockyard dati. Yan. Noong dito pa ako nakapag-duty noong year 2011 hanggang 2014. So medyo matagal-tagal din. So pumarada lang tayo doon sa saglit. Ayun saan ba yun? Yun yung motor natin. So ayan, pupunta na tayo doon sa lugar ni Diwata. Nakikita nyo yung mga naka-plastic, yun yung mga for take out na mga kung gustong bibili ng Paris. So dito naman yung mga nagbibigay ng kanin, yun yung mga nakalagay dyan sa may malukong na yan. Dyan lang kayo kukuha kapag gusto nyo kumuha ng kanin. So dito naman yung mga nagbibigay ng sabaw, kasi iba nga nagbibigay ng ulam at iba naman yung nagbibigay ng sabaw. So ito naman si Kuya yung nagbibigay ng mga soft drinks, kasi itong Paris Overload ni Diwata ay may libreng soft drinks, kaya pwedeng kumuha dyan kay Manong. So konti lang yung pila ngayon, kung napapansin nyo, napakakunti ng tao, hindi kagaya nung unang nag vlog tayo dito na napakarami ng pila. Nung haba ng pila nung time na yun. So sa ngayon ay kukunti lang. So si Manong ay busy siya sa kabibigay ng soft drinks, at meron din namang mga kumukuha. So kung nakikita nyo ay may mga kumakain na. So may mga nakaupo, pero kadalasan dyan ay mga nakatayo. So ito yung naglalagay ng mga ulam. So hiwalay yung ulam, tsaka hiwalay rin yung paglalagay ng sabaw. So nakita nyo, kunti lang yung mga kumakain dyan, So ayan, kumakain. Ayan, nabidyo natin na kumakain. Tapos ito rin pala yung sari-sari store ni Diwata. So lahat na lang na business pinapasok ni Diwata Ayan yung sari-sari store niya. So yan, kumakain sila. Ayan, nakakaupo yung nagluluto ng barbecue. Tapos ito naman yung kumakain. Ayan. So ngayon ay nakakaupo pa sila, pero may mga nakatayo na, Yan, mga nakatayo yan. So konti pa lang yung upuan ni Diwata. So kung napapansin nyo dito ay marami sila, kasama nila si Diwata dyan. Pupunta si Diwata dun sa may pwesto niya, sa hinihigaan niya. Yan, container van yan, dyan siya nakatira. So may aircon pa yan. So kasama niya yung mga tao dyan na kumukuha ng video. Yan yung tira ni Diwata. Yan, container na malaki. So dyan siya nakatira. So ito yung mga tao nag-aabang. So hindi na tayo nagpa-picture kasi ayaw nating may snab Snabira na yan si Diwata ngayon. Siyempre nag-improve na yan. Kumbaga nag-upgrade na si Diwata. Dahil nakangat-angat na siya sa buhay Nidadayo na siya ng mga sikat na mga vlogger na nagbibigay sa kanya. So si Manong, kita mo, nagbibigay ng soft drinks dyan. So hindi na tayo nakapagsalita dyan habang kumukuha ng video, kasi nga ay nagpa-sound sila dyan. Dalawang sound system na mayroon sila, kaya delikado, baka ma-copyright music tayo. So yan, ito yan yung nagsiserve ng mga ulam na wala pang sabaw. Yan, kukuha ka lang dyan, tapos palagyan mo siya ng sabaw para maglasa siyang Paris. So instead na baka ay baboy yan, kaya nakakatipid si Diwata. So yan si Manong, nagdi-distribute siya ng mga soft drinks, kasi pag kumain ka rito ay libre soft drinks. Libre soft drinks pag kumain ka sa Paris Diwata Overload. Tsaka ngayon, wala ganong pila, kunti lang kumakain. So
So sa ngayon ay maraming nagbibigay kay Diwata kaya tuwan-tuwa siya. So ito naman ay diyan tayo bumili ng Sting. Hindi yan area ni Diwata, sa iba yan, sa labas yan, dito sa may tabing kalsada. So yan, nakuha na natin ng video to. Sa labas tayo ng kalsada, itong area ni Diwata, yan yun, dyan. Tapos ito naman ay namimigay si Diwata ng electric bike. Yan. So hindi na tayo sumali. So nakuha na natin ng video yan. Ayan. So yun, dumistansya tayo ng konti doon sa may parsa ni Diwata kasi dalawa yung napapansin natin doon na mga nagtitinda na nagpa-sounds ng malakas. So parang nakapokus talaga sila sa negosyo nila, hindi sa mga nagbablog. Kaya mahirap na kung doon tayo doon tayo magbablog, magsasalita. Maaari tayong copyright. So bumili tayo ng Sting pala, worth 30 doon sa may labas, no? Sa may gutter lang, doon sa may malapit sa pwesto ni Diwata. So hindi tayo nakapagsalita doon, no? Kumuha lang tayo ng video doon sa area ni Diwata kasi nagpa-sounds. At nakita natin si Diwata doon, nakita rin natin yung pwesto kung saan siya natutulog, nagpapahinga. So mayroon siyang higaan doon, yung parang container van na may aircon. So hindi na tayo nagpa-picture kasi nag-upgrade na nga si Diwata, hindi kagaya dati na nalalapitan natin. Siyempre umangata siya kaya kailangan niyang mag-upgrade na rin. So doon magbablog sana tayo doon, may parisan doon sa may tapat. Kalapit lang yan ng Amazing Show, pero nagbubukas yan sila ng alas 7 ng gabi, panggabi lang sila. So may nakita tayo nagbablog dyan kasi nga mahabang pila dito sa lugar ni Diwata, pero napapansin natin ngayon na walang pila, parang kumunti na yung yung kumakain dyan sa may lugar ni Diwata. Siyempre sa una lang naman yan malakas kasi yung mga vlogger, yun yung mga naghatak, pero ngayon para pinaginitan yung mga vlogger, parang sinasabi nila na ginagatasan si Diwata, pero feeling lang nila yun. So yun guys, marami natin nasabi, so dito na natin tatapusin ang ating video. Thanks for watching guys, bye bye. Yuhu!